So, eto na nga mga sangkay. Itong Ateneo ngayon, tila baga, no? Umiiyak na sa ginagawang pagkalampag ng maraming mga Pilipino sa kanila. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? And today, pag-uusapan po natin mga sangkay itong Ateneo, no? Na ngayon ay umiiyak na sa mga Pilipino. Kesyo daw mga sangkay, parang inaapi na sila, parang ganun po mga sangkay. Parang sila pa po tuloy yung ano dito. Parang sila patuloy yung pamilya na nagdadalamhati. Parang sila po yung lugi sa nangyari. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago po tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito na, pag-usapan po natin to. Kasi, galit na galit po ang mga Pilipino na naman dahil sa ginawa nitong Ateneo. Kasi ayon po sa report, Ateneo President becomes emotional during Senate hearing. So, ano nangyari? Naging emotional daw po. Dito mga sangkay sinasabi, renewing his apology to their families and vowing the university's continued support. Ano kayang suporta yun? Wala pa tayong nababalitaan. Actually, inaabangan ko yan. No, na susuporta daw mga sangkay. Anong support? Wala tayong nababalitaan. Ang Ateneo de Manila University, wala pa pong deklarasyon kung anong support yun. Sinasabi nila. Maliban sa Ateneo de Davao, ang Ateneo de Davao may suporta. Lahat ng mga kapatid ni Rene Batterbonia, free. At full scholarship ang binigay. Hanggang sa silang lahat ay makagraduate. Ang Ateneo de Manila, walang ginawa. Tapos, vowing the university's continued support. Anong support yun? Yung papalakpak ka lang sa kanilang pamilya? Mga sangkay. Ayon po dito sa report, naging emotional daw po. May balita mga sangkay. Tingnan po natin. Naging emosyonal naman si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap na muling humingi ng tawad sa mga pamilya ni Baterbonia at Adili. Kinundi na rin niya ang paglaganap ng disinformation. Kita niyo mga sangkay? Naging emotional, nagsorry na nga po sila. Tapos sabay may ganito. Paglaganap ng disinformation. Masisisi ba natin yung mga tao na humihingi ng hustisya? Kita niyo ang gagawin nila? Yung mga coaching staff ng Ateneo, susuportahan pagdating po sa legal process. Legal action. In what way? Of course, pera. Susuportahan nila. Sila magbibigay ng lawyer. Lahat ng gastusin. Pero mga sangkay, nangyari po kay Divine Adili. Nagawa ba nila na suportahan yung pamilya ng atleta pinapunta sa Pilipinas ng free? Ng Ateneo? Wala. Same sa family ni Rene Batterbonia. Anong ginawa nila? Tapos ngayon, parang babaliktarin po nila ang nangyari. Okay na sana yung nag-sorry. Sana nag-sorry na lang. Wala na pong pambabaliktad. Na sasabihin, kesyo, parang ang dating pa, sila pa po ang inaapi dito. Ng toko naman, oh. Na anyay lalong nagpapalalim sa pagdurusa ng mga biktima at kanilang mga pamilya. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Kita nyo, sa tingin ba nila makakatulong yan? No. Hindi yan makakatulong. Kasi ang mga Pinoy, magagalit pa lalo dyan. Ano sasabihin nila? Ano ba yan? Akala ko naman magsosorry lang. Bakit kumukontra pa sa mga Pilipino? Look, ang mga Pilipino gusto nila ng hustisya. Gusto nilang may mapanagot. Tama? Gusto nilang may mapanagot. That is why ang daming teorya
Gusto nilang magkaroon ng hustisya. That is why may mga teorya ng mga sangkay. Kasi may mga nakita po silang lapses po talaga. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community. In what way? Ateneo, di Davao lamang po ang nakita po nating sumuporta sa family. When the legal processes are ongoing. Ayon kay Senator Bam Aquino, titignan ng komite ang mga umiiral na patakaran ng Department of Education at Commission on Higher Education kaugnay sa mga alituntunin na ipinapatupad sa larangan ng sports at athletics. Sinabi rin ng DepEd na tinitignan na nila ang paglalagay ng mas mahigpit na pamantayan sa coaching at training ng mga student-athlete. Aba, dapat lang. Dapat lang po talaga. Kasi laganap daw po yan ngayon sa Pilipinas. Yung training nila na nasa dagat, wala po yan sa NBA. Professional pa yun. Pero sa Pilipinas, anong ginagawa? Anong trip yun? Marami daw mga coaches ang gumagawa niya. Nasa dagat ang training, kahit delikado. Actually, pinipili pa po nila yung mga delikado. Kasi para daw lumakas yung katawan. Paano pag yung hindi marunong lumangoy? Hindi po isang beses lang to nangyari na may muntikan na pong sumakabilang buhay sa gitna po ng training na nasa dagat. Kasi may mga hindi po marunong lumangoy. Diba? Nagkataon na si Rene at Divine Adeli ang naging alay nito mga coaches sa Pilipinas na gumagawa ng ganong klaseng kalokohan na sa dagat ginagawa. Sabi pa nga po ni Alapag kasi naging assistant coach po siya ng, I think, Sacramento Kings. Never nilang ginawa sa US yung pumunta sa dagat magganong klaseng training. Only in the Philippines. Upang maiwasang maulit ang trahedya. Nagbabalit Okay, so ayan mga sangkay. Tingnan po natin. Ayan po, Justice Rene Clert, Bobet Baterbonia. Ito. Ang dami pong mga sangkay nagko-komento. Grabe. Kasama po dito yung hindi nagsagawa ng CPR agad, no? Dinala pa po doon sa ambulansya. So, ito po yung mga sangkay ngayon nitong Ateneo na parang ang dating pa, sila pa po tuloy ang aping-api dito. Ayan, no? Ang hindi ko maintindihan, stand ready to provide continuing care, assistance, and support. In what way? Ang madaling sabihin yan pero hindi naman po nila ginagawa. Ang Ateneo de Manila, o ang Ateneo de Davao pala, mga sangkay ang gumawa nito. Hindi yung Ateneo de Manila University. Oh my goodness. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.